Napakaraming mga bagay ang pwedeng itanong sa atin. Hindi ba? At kung ikaw ang mag-iisip, ano marahil ang pinakamahalagang tanong na pwedeng ibigay sa iyo? Yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Kung kayo po ay mayroong kopya ng inyong Biblia, samahan niyo po ka sa Matthew chapter 16. Verses 13 to 17. Matthew 16, 13 to 17. Ang pinakamahalagang tanong na pwedeng itanong sa isang tao. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." Who is Jesus for you? Sino nga ba si Jesus para sa iyo? Sa talatang binasa natin, ito ang panahon na ang Panginoong Jesucristo ay gusto niyang magkaroon ng panahong lumayo sa napakaraming tao. Lalo na kung matatandaan niyo sa mga nakaraang kabanata ng Aklat ng Mateo, napakarami niyang ginagawa at patuloy nakikipagtagpo sa maraming mga tao. Kaya gusto niya munang lumayo, especially in the place of Galilee, kung saan napakaraming mga Hudyo. Ang kanyang lugar na pupuntahan ay pinananahanan ng mga Hentil, mostly composed of Gentiles. Kaya sabi sa ating talata sa verse 13, at babasahin ko sa Tagalog, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, in English, Caesarea Philippi, naging sikat ang lugar na ito sapagkat binigyang tuon ni Philip the Tetrarch. At nung lumaganap ang lugar na ito, naging kilala siya. Pero sa tagpong ito, nagtanong ang Panginoong Jesucristo ng isang napakahalagang katanungan. At ang sabi doon, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Whom do men say that I, the Son of Man, am? Wala nang masahalagang tanong pa. Pero makikita natin, unang lesson na pwede nating matutunan dito, God is interested in what people think of Him. Interesado ang Diyos sa kung ano ang iniisip ng mga tao patungkol sa Kanya. And again, higit pa ito sa mga iniisip ng ordinaryong tao, gaya ng kanilang personal na buhay, ng kanilang pamilya, ng nangyayari sa ating lipunan, sa bayan, o sa buong mundo. Wala na daw higit pa sa tanong na to, bakit? Sapagat ito ay patungkol sa pinakadakila sa lahat, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, the God-man. At hindi lang basta ordinaryong tanong ito na napaka-general. Di ba? Minsan, sabihin nyo, ano ba o sino ba ang Diyos? Ano ba ang kanyang mga ginagawa? Hindi lang siya general question because again, it focuses on the Son of God. Sa tagpong ito, ginamit ng Panginoong Jesucristo yung title na The Son of Man. Tinawag niya ang kanyang sarili na anak ng tao sapagkat totoo siyang naging tao na merong karanasan kagaya natin. Nagugutom, napapagod, nanghihina, and ultimately, ibinigay niya ang kanyang buhay. At ang kaibahan lang sa atin birang ordinaryong tao, wala siyang kasalanan. So he used that title, the Son of Man, to refer to himself in his humanity. Pero very interestingly,
Kahit yung title na yun, the Son of Man o anak ng tao, ginagamit even in the Old Testament to refer to the Messiah. As an example, sa Psalm 80 and in verse number 17, tinawag ang Mesiyas sa ganitong title. Ang sabi doon, "Let your hand be upon the man of your right hand, upon the Son of Man, whom you made strong for yourself." Sa Tagalog, ipatong nawa ang iyong kamay sa tao ng kanang kamay mo sa anak ng tao na iyong pinalakas para sa sarili mo. So even in prophecy, it was referring to him as the Son of Man. And remember in the book of Ezekiel, when he saw a vision of the Son of Man in power and in glory. Kaya hindi siya ordinaryong tao lamang. He's God who became man. Kaya nung tinanong niya ang tanong na ito, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Tinutukoy niya yung laganap na kaisipan sa panahong iyon. Kung ano ba ang pagkakilala ng ordinaryong tao patungkol sa Kanya. Ano nga bang iniisip ng karamihan? O ano ba ang tingin ng karamihan sa Kanya? Siya ba ay ordinaryong tao lamang? At tinanong niya ang kanyang mga alagad sapagkat ang mga alagad niya ay nakikisalamuha sa ordinary mga tao. Kaya alam nila kung ano ang prevailing opinion at that time. Para bang alam nila ang pulso ng mga tao. Tanong, bakit mahalaga ang tagpong ito at ang lugar na ito? Sinulat ni William Barclay, Caesarea Philippi was an area associated with idols and rival deities. The area was scattered with temples of the ancient Syrian Baal worship. A cavern was said to be the birthplace of the great god Pan, the god of nature. There was a great temple of white marble built to the godhead of Caesar. Sa panahon yun at sa lugar na ito, napakaraming Diyos-Diyosan. May pagtutunggali pa nga daw. Imagine, marami silang tempo para kay Baal. At alam natin, even in the Old Testament, yun ang kinalaban ni, of course, Elijah sa panahon iyon. Yung mga mananamba ni Baal. Pero sa panahon din yun, meron silang tinatawag na kuweba kung saan daw pinanganak si Pan at siya yung kanilang Diyos ng kalikasan. At kahit yung si Cesar na kanilang emperador, tinitingala nila, pinagpagawa pa ng templo para sambahin siya bilang Diyos. Kaya nga kailangan mong mamili, si Kristo ba o si Cesar? At marami ang namatay sa mga unang mga Kristiyano nung hindi nila talikuran ng Panginoon. So sa panahon ito, sinasabi ni William Barclay, hindi aksidenteng doon pumunta ang Panginoon at sa pagkakataong iyon. He continues, it is as if Jesus deliberately set himself against the background of the world's religions in all their history and splendor and demanded to be compared to them and to have the verdict given in his favor. Sa dami ng kompetisyon, pumasok ang Panginoong Jesucristo para alamin ang sinasabi ng mga tao at para ipakita na hindi siya katulad ng kanilang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. May pinagkaiba ba sa panahon natin? Kung saan napakaraming kompetisyon, diba? Lalo na sa panahon natin, kung saan napakaraming bagay ang umuuko pa sa isip at oras ng maraming nagsasabing mga Kristiyano, nasa na ang Diyos? At sino ang kakompetensya ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao, kahit ng ordinaryong tao? Pareho pa rin. Unang leksyon na matututunan natin, interesado ang Diyos sa iniisip ng mga tao. Pero ito ang nakakalungkot. Sa ikalawang leksyon na matututunan natin, maraming tao, mababa ang pagtingin nila sa Diyos. Many people have a low view of God.
Ano ang naging sagot ng mga alagad sa tanong ng Panginoon, sino ba ako ayon sa sinasabi ng mga tao? Ang kanyang sagot sa verse number 14, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na taga-bautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Natandaan nyo, para sa kanila, sa mga tao, mataas na pagtingin na yun. Bakit? Kasi naman, alam natin, ang mga binanggit na mga pangalan sikat. Alam natin si John the Baptist was considered by the Lord Jesus Christ as the greatest of the prophets. Pero siya ang ginamit ng Panginoon bilang tagapanguna, as the forerunner of the Messiah. Pinakilala niya kung sino si Jesus. Pero tao pa rin siya. Si Jeremiah, and of course si Elijah, mga great reformers, ang kanilang mensahe ay pagbabago dahil sa paghatol ng Diyos. Mga dakilang mga propeta, pero tao pa rin. At marahil inihalin tulad nila ang Panginoong Jesucristo sa mga iba pang mga propeta sapagkat tagapagsalita siya ng Diyos, the spokesman of God. Pero tandaan niyo, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya propetang tagapagsalita, siya mismo ang salita ng Diyos. Problem, so many people underestimated Him. Mababa ang tingin nila sa Panginoong Jesucristo. Oo, may kaunting paggalang, just like as you would say, sir, ma'am, may kaunting respeto, pero napakalayo sa kung sino siya talaga. Sapagkat tingin pa rin nila sa Kanya ay isa siyang tao. Marami, litong-lito, sino ba talaga si Jesus? Again, may pinagbago ba sa panahon natin? Sa isang bansa na sinasabi nilang Kristiyanong bansa, marami ay litong-lito, sino si Jesus? May mga nagpapahalaga sa Kanya at nakita nilang wala siyang katulad, pero sa karamihan, ordinaryo pa rin siya. Oo, mahalaga siya. Paminsan-minsan. Yun ang naging problema ng marami. At problema pa rin ang karamihan sa atin ngayon. Sino ba si Jesus sa buhay ko? May kasabihan tayo na ang Diyos ng nakararami ay hindi ang Diyos ng Biblia. The God of the masses is not the God of the Bible. Sapagkat karamihan ng mga tao nag-imbento ng Diyos na gusto nila, pero hindi siya yung Diyos na pinapakilala sa Biblia. Yung Diyos na gusto nilang makontrol. Yung Diyos na susunod sa kanila at hindi kailangan ng buong puso, ng buong atensyon, ng buong pagsamba. Ganun ang Diyos ng karamihan. In this case, the same with the God-man. Gusto mo nga doon matest. Anong iniisip ng tao pagdating sa Diyos? Banggitin mo ang pangalan ni Jesus. Ang Panginoong Jesucristo. At diyan mo lang malalaman, iba-iba ang opinion ng iba. Yung iba nagagalit kapag nabanggit ang pangalan ni Jesus. Yung iba, kilala ko siya, pero napakababaw at ibang Jesus ang kanilang binabanggit. At yung iba, ginagamit pa ang pangalan ni Jesus sa pagsasalita ng masama. Nahati ang tao sa dalawa. Pero para sa karamihan, ordinaryo lang siya. Oo, andyan si Jesus, pero hindi siya mahalaga sa buhay ko. Mas marami pang mahalaga kaysa sa Kanya. Kasama ba tayo doon, mga kapatid? Mga kaibigan. Pangatlong leksyon na matututunan natin sa maikling talatang ito. Oo, may kaisipan ang maraming tao. Pero higit pa sa iniisip ng marami, mas mahalaga kung ano ang iniisip mo patungkol kay Jesus. More than what the crowd thinks, what you think about God,
and especially the Lord Jesus Christ, is more important. Bakit ganun? Kasi personal. Ang dali-daling magsabi at ang dali-daling sumunod, kasi sabi ng marami, ganyan Ganun na rin ako. Ang tanong, sino siya para sa'yo? Hindi sa katabi mo, sa'yo. At dito tayo kailangang i-deal with ng Diyos in a very personal way. Kung paano nagtanong ang Panginoon at hindi siya nakontento sa sabi ng marami, He said, verse 15, He saith unto them, But whom say ye that I am? Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Personal. At dito, wala tayong takas. Sapagat bawat isa sa atin, kinakausap ng Panginoon. Sino ba ako para sa iyo? Anong isasagot mo sa ganyang tanong ng Panginoon? Ikaw ba yung tao na with deep conviction, madali mong masasagot sapagkat kilala mo siya, o ikaw yung tao naghahagilap ng isasagot sapagkat hindi siya totoo sa buhay mo? A very, very personal question. Again, kasama ba tayo sa karamihan na walang pagpapahalaga sa Kanya, o kasama tayo sa mga tunay na pinagpakilanlan ng Diyos at wala siyang katulad sa ating pagtanaw? Saan ka sa dalawang grupong iyon? Alam nyo, sa tanong na ito, hindi ang Panginoong Jesucristo ang nakasalang. Tayo ang nakasalang. In fact, tayo ang hahatulan. Depende kung sino siya para sa iyo. At lalo na sa maraming nagsasabi at dumadalo sa napakadagal ng panahon, sino ba siya para sa iyo? Kung totoong naniniwala ka na ang Jesucristong ito ang totoong Panginoon at tagapagligtas at wala ng iba, at siyang hari ng iyong buhay, nakikita ba yan sa iyong mga ginagawa? Nakikita ba yan sa iyong mga pagdidesisyon? Nakikita ba sa araw-araw kung gaano siya una at walang katulad sa buhay mo? O maaalala mo lang siya kapag, oops, Sunday na pala. And even on a Sunday, hindi pa siya ang laman ng isip at puso mo kahit kasama mo na ang mga ibang mananampalataya. Sapagkat marami ka pang ibang iniisip. Sino ba siya para sa iyo? At sa tanong na yun, doon lumabas ang dakilang kapahayagan ni Apostol Pedro. Peter's great confession. At marahil ang kanyang pagsagot ay pwede rin kabahagi ang iba pang mga alagad. Tandaan niyo naman, Peter was the spokesman of the group. Pero siya ang sumagot. At sabi sa verse 16, And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Sumagot si Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Fourth lesson we can learn, ang mga totoong mananampalataya ay ipapahayag kung sino talaga si Jesus. True believers will confess who Jesus really is as the Christ, as the Son of God. Siya yung matagal nang hinihintay ng mga Hudyo. Siya yung kataparan ng napakaraming hula at pangako sa lumang tipan. Siya yung Mesiyas na hindi lang inaakalang kagaya ng tao, pero siya yung Mesiyas na anak ng buhay na Diyos. At yun ang nangyayari sa lahat ng totoong kinakatagpo ng Diyos in a very personal way. Nawawala ang pagdududa, sino ang Diyos? Nawawala ang agam-agam, sino ba ako sa Kanya? Nagkakaroon ng katiyakan dahil dumarating ang Diyos sa Kanyang buhay at nagkakaroon siya ng pagsasabi, talagang si Jesus ang Panginoon at siyang aking Panginoon.
Naganap na ba sa iyan? Alam naman natin ang sinasabi sa Romans chapter 10, verses 9 to 11, na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Nangangahulugan, kapag pinasimulan ng Diyos ang pagkilos sa buhay ng Kanyang anak, mula sa puso, lalabas yan sa iyong bibig. At kikilalanin mo siya na yung Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka mahihiya na maging tagasunod niya. Gusto mo siyang ipakilala sa iba. At makikita sa buhay natin ang pagbabagong ginagawa ng Diyos. Matagal na ba kayo na member ng SGBC? Matagal na ba kayong dumadalo ng simbahan ito o ng iba pang mga simbahan? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong, nagpakilala na ba siya sa iyo sa isang personal na paraan? May imagine natin, di ba? Nung unang nakilala ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, tinawag niya sila eh. At ang kanilang pagsunod, gaya ng kalakaran sa panahon yon, susunod sila bilang mag-aaral. Yun ang ibig sabihin ng disciple, a learner. Gusto nilang matuto sa Kanya. Kinikilala nila siya gaya ng ginagawa ng karamihan. That was the start. Pero habang tumatagal, sa paglipas ng panahon, unti-unti nakikilala nila siya at nalalaman nila ang Kanyang mga salita, ang mga himalang Kanyang ginawa. At napagtanto ni Pedro at ng iba pa mga alagad, hindi lang siya ordinaryong tao. Siya na pala yung ipinadala ng Diyos, siya yung isinugo ng Diyos, at siya ang anak ng buhay na Diyos. Kaya yung mga katagang, Thou art the Christ, the Son of the living God, naintindihan ni Pedro na yung Mesiyas na pinadala ng Diyos ay iba sa Mesiyas na iniisip ng marami na magpapalaya lang sila sa kanila mula sa pagkabiyag sa Roma. They wanted a political savior. Na nalaman nila ang Mesiyas na ito ay anak ng Diyos at siyang Diyos mismo na nagkatawang tao. Kaya wala siyang katulad sa mga pinipiling Diyos-Diyosa ng mga tao sa panahon yun. Wala siyang katapat. Siyang pinaka-dakila. Napakalaking kaibahan kapag ito ginawa ng Diyos sa atin. Hindi ka na magiging katulad ng dati. Marahil, kahit sa mga nagsasabing Kristiyano, dumarating ang panahon ng panlalamig sa ating pananampalataya kapag nakalimutan natin gaano kadakila ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Kapag na-focus tayo sa maraming bagay sa buhay natin at nakalimutan natin siya at ang kanyang ginawa para sa atin. Sabi ko nga sa aming Sunday School, ang modern church at ang modern Christianity, napakalamya kumpara sa New Testament Christianity. Ang mga tao, sinasamba yung kanilang gawa. Bigay todo paggawa nila yan. Pero pagdating sa Diyos, katiting. Kahit nga daw naglalaro, bigay todo pa rin. Pagdating sa pagsamba, naglalaro na lang. That's modern Christianity, sad to say. Pero alam nyo, hindi totoo yung Kristyanismo. Bakit? Ang totoong binago ng Panginoon ay magkakaroon ng isang personal at malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo na magbabago ng kanyang buhay, ng kanyang mga goals, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang buong sambahayan.
at umiikot ang kanyang buhay sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang gusto niyang paikutin sa Kanya. Ano yung 4 na lessons na natutunan natin? Una, mahalaga sa Diyos ang iniisip ng mga tao. Ang problema, mababa ang pagtingin ng maraming tao sa Diyos. At higit pa sa iniisip ng karamihan, mas mahalaga ang iniisip mo at iniisip ko patungkol sa Diyos kasi personal. At ang mga tunay na mga mananampalatayang kinilos ng Diyos, magpapahayag kung sino talaga si Jesus sa kanilang buhay. At panglima, at ulit, only God can reveal Himself to a person. Tanging ang Diyos ang pwedeng magpahayag ng Kanyang sarili sa isang tao. Bakit natin nasabi? Sabi sa verse 17, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. It is good to study the Bible. It is good na dumadalo tayo ng pagsamba. Mabuting bagay kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Lahat yan utos ng Diyos. Pero tandaan nyo, hindi sa lakas, hindi sa talino, hindi sa galing natin para maunawaan natin ng Diyos at ang Kanyang mensahe. Kailangan ang Diyos ang kumilos sa buhay natin para magpahayag. Yan siguro ang sagot, bakit maraming nagsasabing Kristiyano sa matagal na panahon, hindi lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Ginagawa lang nilang ritual. Maraming tao na nagsasabing Kristiyano, hindi buong buhay nila ang para sa Diyos, bahagi lang. At pagdating sa Panginoon, hirap na hirap kasi maraming bagay ang mas una sa kanila. Kailangan magpahayag ang Diyos sa atin in a very personal way. Nagpahayag na ba siya sa iyo? Alam niyo rin ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verses 12 to 14. Dalawang klase ng tao. Anong sabi doon? At ang spirito na ito ng Diyos, ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang spirito ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. May spirito ng Diyos, may spirito ng mundo. Ingat tayo mga kaibigan. Anong spirito ang kumikilos sa buhay natin? Kaya nga, ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa banal na spirito at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang spiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng spirito. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng spirito ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa spirito dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng spirito. Pakaliwanag, hindi ba? Kapag ang spirito ng Diyos ang nagpahayag, parang may bumbilang nagliwanag sa isip mo, naintindihan ko na, dati hindi ko alam to. Nagiging malinaw at nagiging personal. Pero pag hindi ang spirito ng Diyos, maraming alam ka sa Biblia, marami kang pwedeng ulit-ulitan, walang dating. Yun ang malaking kaibahan. Tanong, ang mga bagay ba ng Diyos ay kamangmangan para sa iyo? Ito ba yung hinihikaban mo o napaka-boring simply because hindi mo na mapigilan na hindi dumating yung panahon maglalaro ka na? Ito ba yung mga bagay na sana matapos na kasi gutom na ako? Yun ba yung mga bagay na wala kang panahon sa buong linggo at kakatiting lang? O yan yung bagay na naging mahalaga sa iyo sapagkat kumilos ang Diyos at naranasan mong ipanganak na muli. At simula sa panahon yun, hindi na ikaw yung dati. Tumating na ba siya sa buhay mo?
Kung isa ka sa mga kinilos ng Panginoon at alam mong siya ang iyong Panginoon na tagapagligtas at tinubos ka niya sa iyong kasalanan, mapalad ka. Sapagkat hindi lahat ay nagkakaroon ng ganong karanasan. Marami nga daw maggugustuhin iyon, hindi nila mararanasan. Pero kung ikaw yung patuloy pa rin nasa limbo, alanganin ka pa rin, at patuloy ka lang nasa gitna at hindi mo natitiyak at ayaw mong tiyakin, sino ka sa harapan ng Diyos? Bakit? Hindi ba panahon na para seryosohin mo siyang hanapin sa buhay mo? Hindi ba panahon na para magkaroon ka ng isang personal na nakikipag-ugnayan sa Diyos para matiyak mong isa ka sa mga tinubos niya, isa ka sa mga anak ng Diyos? Huwag mo siyang baliwalain. At alam nyo, kapag nagkaroon ng pagdating ang Diyos at personal siyang kumilos, magbabago ang lahat sa iyo. Pinakamahalagang tanong, sino ba si Jesus para sa iyo? At naway hingin mo, Panginoon, gusto ko po kayo makilala sa personal na paraan. Katagpuin niyo po ako. Sa mga nagsasabing Kristiyano, totoo bang siya ang Panginoon at tagapagligtas natin? O matagal na siyang napunta sa tagiliran, sa sideline, at wala na siyang ganong kahalaga sa buhay natin? Let's pray. Almighty Father, maraming salamat sapagkat kayong sumisiyasat ng aming puso. Hindi ko po batid ang kalagayan ng bawat isa sapagkat kayo lamang ang nakababatid ng bawat isa sa amin. And yet, Lord, huwag niyo po kaming pabayaan. Nakagaya lang kami ng karamihan na patuloy nagpe-pretend, patuloy nagpapanggap at nagsasabing tagasunod ninyo. Pero kapag tinignan namin ang aming buhay, ay walang ebidensya na kami po ay inyong binago at kami ay inyong kinatagpo. At wala kaming pagnanais para sa inyo. Alisin niyo kami sa ganoong kaisipan at damdamin. Dumating kayo, Panginoon, sa isang makapangyarihang paraan sa buhay namin upang hindi na magkaroon kami ng kalituhan, kundi magkaroon kami ng katiyakan na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas at kami ay inyong anak. Tulungan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.